Good morning guys. Ah, medyo lumamig uli yung panahon namin dito. Ano na kami sa spring. Pero puno kasi ano dito, weather sa Australia. Live sa live natin to guys kasi no, meron akong paliwanag dito noon pa. Na baka hindi na panood ng ah, follower. May follower kasi nagtanong tungkol sa ah, marami daw nagkomento sa mga ah, sulat niya o post na may mga time na nagsulat siya o nag-type at nabasa ng nagkomento na sabi nga ah, bakit daw ang God niya small letter. Dapat daw big letter ang letter G na God. Kasi nga daw, pag maliit, ang God daw sa kanya, maliit daw. Dapat malaki. So guys, may post ako niyan guys. Kasi may mga nagkumbate din sa akin yan noon na pumupuna. Yan na mayroon akong nasulat na type na God na small letter. 2013 pa siguro yun. 2014. So, sabi natin guys, no? Ang tao ay hindi nag-isip ng tama, kumbaga. Basta lang makapuna, hindi nila alam kung ano ba talaga ang mga pinupunalaw, ano ba ang mga sinasabi. Hindi lang mawala. Ewan ko ba ang tao. Minsan natatawa ka, minsan nalulungkot ka, na biro namang pag-iisip ang tao, pero bakit hindi nagagamit sa tama? Wala naman yan guys sa kapital o small letter ang nasulat sa tao. Ayon kasi sa uh, pinag-aralan natin na pag-pronounce ang sinusulat natin, either pangalan ng tao, bagay, capital letter. Di ba? O nag-umpisa ka sa unang sulat, capital letter. Ngayon, dahil God, pangalan, dapat kapital. Yun ang, di ba? Ngayon, pinuna kasi maliit yung sulat. So wala namang walang big issue, walang masama kung bakit maliit. Iisa lang naman ang meaning nun eh. Di ba? God is God. Di ba? Kung anong words yun, God pa rin yun. Di ba ibig sabihin na na-type mo yung God na liturgy na maliit, maliit ang pagtingin mo sa Diyos, di ba? Basta lang makapuna kasi ang tao eh. Pero, hindi naisip ng tao ba na ang pinupuna niya at saka yung gawain niya, hindi niya napupuna. Di ba?
Ano ang anil doon? Ang mas matimbang sa tao, sa inyo guys. Kung pare ka man o pastor na muna, na dapat malaking J kasi God nga, powerful. Kaya dapat mataas o malaki ang tingin mo sa God na yun o sa Diyos. Kung membro ka man ng relihiyon ninyo, diehard ka, pinupuna mo rin, kailangan malaking G kasi ika nga, mataas ang tingin mo o dahil powerful siya, yung pagkakilala mo. Di ba? Alin mas matimbang sa inyo guys? Yung naisulat ng tao o naisulat ko na letter G na maliit na same words is God, o yung pare at pastor ninyo na malaki ang sinulat na God para ika mataas ang tingin nila sa Diyos. Pero pinagkakitaan nila ang salita at pangalan ng Diyos. Alas matibag sa inyo. Di ba? Diyos mo, pinagkakitaan mo. Diyos ninyo, pinagkakitaan ninyo. Samantalang ito nagsulat ng words God, words na maliit na God. Di ba? Pinagtanggol niya ang Diyos na pinagkakitaan. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Sino mas matimbang sa inyo doon? Ano ang masama? Iyo nagsulat ang maliit na ipinagtanggol ang Diyos na hindi pagkakitaan? O kayong na muna na pinagkakitaan niyo ang salita at pangalan ng Diyos? Diyos ba pagkakilala ninyo? Hindi. Hindi Diyos pagkakilala ninyo. Dahil tulad kayo kay Judas. Pinagkanulo ninyo ang Diyos. Ninyo mismo. Kung miyembro ka man, ganun din ang dating doon. Diyos mo, pinahintulutan mo na pagkakitaan ng mga pare at pastor mo. Di ba? Diyos ba pagkakilala mo doon? Dapat nga ipagtanggol mo ang Diyos mo na pinagkakitaan ng mga pare at pastor mo. Tapos na muna kayo doon sa taong nagsulat ng maliit na J na words God. Di ba? Sino ang masama sa inyo o sa atin? Di kayo. Dahil Diyos ninyo, pinahintulutan ninyo pagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo. Diyos ba pagkakilala ninyo? Hindi ah. Nasa mensahe ng Diyos yan, tungkol sa akin. Noong pinaliwanag ko na nakalinggo, na ako, na ipinagtanggol ko ang Diyos na pinagkakitaan ng tao. At makikita din natin na ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Diyos na kapangyarihan, Diyos na tagapaglikha, at Diyos na tagapagligtas. Dapat ipagtanggol mo na pinagkakitaan ng mga taong ito, yung mga pare at pastor ninyo. At hindi nyo na ipagkaila na pinagkakitaan nila. Di ba? Kayo mismo, pinahintulutan ninyo na pagkakitaan. Hindi Diyos ang pagkakilala ninyo. Kayo mga miyembro, hindi Diyos pagkilala ninyo. Bakit? Nasa sinabi ng Diyos na mahalin ninyo ang Diyos, mahalin ninyo ako na walang kapalit. Anong ginawa ninyo? Pinagkapalit ninyo ng pera, kapangyarihan, o anong bagay man. Kaya kayo mga pare, kayo mga pastor, binansagan ng Diyos na number 1 makasalanan. Saan nagbabase ang Diyos? Bakit kayo number 1? Di yung sa paggawa ninyo na pinagkakitaan ninyo ang Diyos mismo. Hindi naman kayo pinag-utosan eh. Na pagkakitaan. Di ba? Nagtatag kayo ng negosyo, ginamit ninyo ang salita at pangalan ng Diyos bilang kapital. Binibinta ninyo sa mga tao.
Tapos ngayon, kayo mga membro na naniwala sa kanila, bumili kayo. So, total, pinahintulutan ninyo ang Diyos ninyo mismo na pagkakitaan sa halip na ipagtanggol ninyo. Makita ninyo sa turo ng mga bawat relihiyon. Puro panakot, puro panlilinlang, puro panglalamang. Di ba? Pag-isip nga kayo mabuti. Kayo mga membro, pag-isip kayo mabuti. Kung tama ba yun ang turo nila, ipagdasal kayo. Di ba? Yun ang kaligtasan, ang turo nila. Sa kayo maligtas? Ipagdasal kayo? Ano yan? Wala ba kayong karapatan magligtas sa sarili niyo? Ginawa na kayong bubutang at inutil ng mga pari ninyo at mga pastor ninyo? Pinagmalaki nila na dasal nila makapagligtas sa inyo? Ano yun? Wala ba akong karapatan na magligtas sa sarili ko mismo? Para sabihin ninyo, sabihin mo na kayo magligtas sa akin. Kaya ba ninyo baguhin ang damdamin ko? Di ba? Doon pa lang eh. So, total, kayong membro, inutil kayo mag-isip. Meron nga kayong tamang pag-iisip ay pinagkaloob ng Diyos. Hindi nyo ginawa. Di ba? Hindi nyo ginagamit sa tama. Nakita na nga ninyo, yung mga pare at pastor ninyo, pinagluloko na kayo. Todo samba pa kayo. Todo tingala pa kayo. Di ba? Anong sinabi ng Diyos dyan? Ang mga taong sinasamba nila, ang mga taong pinagsilbihan nila, ang mga taong titingala nila, ang mga taong ipinagtanggol nila, dapat lang ipagtanggol dahil nabiruan makasalanan sila. O sino ito? Di ba pare at pastor ninyo? 16 years ko na ito pinagsigawan sa social media. Kahit sa krusada personal. Pero walang pumalag na personal. Nagkrusada ako sa Guimaras. Nandyan ang dalawang pare. Ang isa nakaupo doon sa tabi ko sa may hagdan. Napanood niyo sa video. Yung pasturang tumarap sa akin, nagipagbatbatan, nag-book out. Di ba? Dahil sa mga salitang sinasabi ko, pinupunan nila. Pinagtanggol ko ang Diyos na pinagkakitaan nila. Nakapagtagal ba ang pastora sa born again? Hindi. Naluluto sila sa salita at mensahe ng Diyos na ipinarating ko. Dahil tunay, natuto akong ginamit. Makakita ko ng parating boses ko makapagaling at makita ko ang sala ng tao, buhay man o patay. At makakita ako ng taong buhay at masabi ko mamatay. Kayo mga bago, sabi niyo, hindi totoo yan. Imposible. O di nga. Kayo ang nagsabi. Pero sa mga nakaranas, totoo talaga. Dumami ba ng dumami yung nagpapalo sa akin? Dumami ba ng dumami yung mag-attend sa Zoom ko? Dumami ba ng dumami yung nag-attend sa krusada ko? Hindi sila nakaranas? Kayo, hindi kayo nakaranas. Kaya hindi kayo maniwala. Pero kung nag-isip lang kayo ng tama, makikita ninyo. Nandyan ang mga post ko. Nakita naman ninyo kung kailan ko pinost, kung binago ba o hindi, o i-delete ba o hindi. Di ba? Binigyan ko lang ng halimbawa sa paniniwala ninyo. Ya Diyos lang nakakaalam. Ngayon, nalalaman ko. Nahalimbawa ko sa inyo yung Bisig Masamongero. Naisulat ko, 2022 pa, na nasa likod si Atong Ang at nihinulong nila sa tubig ang mga pinatay. Ngayon lang 2025, pumutok. Mayroong
si ano ang whistleblower, whistleblower o lumabas na nag-testimony na witness na ganun ang nangyari, si Ang nasa likod at hinulog nila sa taal. 2022 pa pinost ko. Tapos sasabihin ninyo, hindi ako totoo. Di ba? 22, 23, 24, 25. Ilang taon yun? Sige, isipin mo yung mabuti. Di kayo magsasabing, hindi totoo yan. Talagang hindi kayo magsasabing totoo. Di kayo mga pare, mga pastor. Di ba? Di ba sampal sa mukha nyo yan? Di ba nakahiya-hiya sa inyo yan? Ordinaryong tao, nakakita ng parating. Ordinaryong tao, nakakita ng kasalanan ng tao. Ordinaryong tao, makakita ng taong buhay at masabing mamatay. Ordinaryong tao, buksis makapagaling. Samantalang kayo, matagal na yung kiniklaim na pinag-utusan kayo ng Diyos, ginamit kayo ng Diyos, na wala kayo kayang gawin. Di ba masakit sa inyo yan? Sampal sa mukha niyo yan. Kaya hindi kayo makalapit sa akin ng personal para punain ako. At hindi nyo ako mapatay-patay. Di ba? Parami nagsasabi na hindi ako totoo. Oo, hindi totoo para sa inyo. Kasi hindi kayo nakaranas. Pero kung magdasal kayo sa mga post ko, umpisahan niyo ang Bagyong Glenda, chemical sa Syria, dilema, mama sa Pano, yung lindol sa Bohol, yung barko nanunod sa Cebu, gira sa Ukraine, atong ang, magkasabising na sa bangyero. Ang dami pa. Ingat na, love you. Ngayon, sasabihin nyo, hindi ako totoo. Kung may isip kayo, kung tama ang pag-iisip ninyo, maintindihan ninyo kung totoo ako o hindi. Pero kung hindi ninyo maintindihan, ay isa lang ang dahilan. May problema na kayo sa pag-iisip. Nabaliktad ang utak ninyo. Ang paniniwala ninyo mula noon pa na sinasabi ninyo, Diyos lang nakakaalam. Tapos ngayon nagagawa ako dahil sinabi ng Diyos. At sinasabi ninyong imposible at hindi totoo ako, ay magpasuri na kayo sa doktor. Check, may problema na kayo sa utak. Ganun lang kadali yun. Di ba? Pero kung talagang tunay at totoo kayo, bukas ako, anytime. Lalaban ako ng patas. Patunayan ninyo ang mga sinasabi ninyong turo ninyo at paniniwala ninyo na totoo at tama, magpapayaring squad ako. Walang biro ito. Yung sinasabi ninyong Santo Niño ninyo na sumasayaw, nagmilagro, kayong lahat, na pare o mga miyembro, ibitahan ninyo ako kung saan nyo gusto, patunayan ang turo ninyo. Pagdala kayo ng Santo Niño ninyo, anong klase ng Santo Niño? Plastic, kahoy, bato, o ano mang gawa yan. Ilagay ninyo sa harap ko. Tingnan natin kung may battery. Kailangan wala baterya. Ngayon, pasayawin ninyo sa harap ko. Pag sumayaw yan, na walang battery, at bato, at kahoy yan, o plastic, wala na akong maraming sasabihin. Tatayo na ako dyan sa harapan ninyo at magpa-fire squad ako. Totoo yan. Hindi ito biro. Para matulog ka na ang panluloko ko sa tao kung manluloko ako. Pero kung hindi nyo mapatunayan, anong gagawin natin? I-firing squad din lahat.
ang mga pari ninyo. Sa Katoliko lang yun, ha? Kung sa iba-ibang reliyon, gano'n din ang gagawin natin. Na sinasabi ninyong ginamit kayo ng Diyos, patunayan din ninyo kung saan kayo ginamit. Kailangan meron kayong kayang gawin na hindi magagawa ng tao. At kung mapatunayan ninyo, hindi mag-firing squad din ako. Kahit ang patunay ninyo, yung dasal ninyo na sinasabi ninyong totoo, epektibo, magpa-firing squad ako kung mapatunayan ninyo. Wala na akong marami sasabihin. Ngayon, kung ako naman mauna ng sinasabi ko na power of mind, makita ko ng taong buhay na mamatay at bus mapagaling at makita ko ng parating. Pag napatunayan ko rin to, agad sa inyo, harap-harapan, iparing squad din kayo. Wala na kayo dapat marami sabihin. Mapapiring squad kayo. Kasi hindi kayo naniwala sa mga sinasabi ko na mensahe ng Diyos. At nag-claim kayo na ginamit kayo ng Diyos na wala kayong kayang gawin. So, ibig sabihin, nagpatotoo kayo, nang lilinlang kayo, nang luloko kayo sa tao. Kaya dapat, firing squad kayo para matulukan din ang panluloko ninyo. Ganun kadali, di ba? Kaya maraming nagreklamo, lalo na sa yung mga nagla-live sa bus. Pupuna sila. Hanggang salita lang. Nadalay mo muna hanggang salita. Pero kung totoo kayo talaga ang mumuna, seryoso kayo, dahil ipagtanggol ninyo ang turo ninyo, nakita naman ninyo siguro sa ano ko, sa picture profile, sa sitting, naka-public yan. So dahil naka-public, kahit sino pwedeng tumawag. Huwag kayong tumawag na makinig lang. Kasi maraming tumatawag sa akin, kinig lang eh. Hindi mag-uon ng video. Ano yun? Hindi yan totoong ipagtanggol ang turo. Pag tumawag kayo, i-on yung video, ipakita ang mukha ninyo, magpakilala kayo. O anong itawag nyo sa akin? Ulol o ano ba? Baliw o ano ba? O gamitin ba ninyo ang bilang isang tao, na irespeto ninyo ang isang tao? Sasabihin ninyo, Brother Nurse, ako si Father Tabalulo. No. Ako si Father Manluloko. Pari ako sa simbahan na ganito, sa lugar na to. Gusto ko mag-usap tayo, face to face. Dahil ang ginagawa mo, isa itong malaking kahiyan sa amin. Kailangan ko patunayan sa iyo na totoo akong ginamit, totoo kaming ginamit ng Diyos. At ang turo namin ay totoo. Himayin natin. Tatanong ako, saan kayo naging totoo? Ipaliwanag ninyo, ipakita ninyo kung saan kayo naging totoo. Di ba? Para titigil lang ako. Pero bago ako tumigil, ipaliwanag ko sa inyo muna kung saan din ako naging totoo at saan kayo naging sinungaling. Hindi ako basta-basta titigil. Dahil tunay ako pinag-utusan ng Diyos na manggamot at mangaral. Saan ba gusto ninyo unahin? Yung sinabi ng Diyos na tinawag kayo ng nabiro makasalanan, hindi paliwanag ko kung saan kayo naging nabiro kasalanan. O gusto ninyo na yung paniniwala ko na ang reliyon ay isang uri ng negosyo o pangluloko at panlila sa mga tao. Hindi paliwanag ko sa inyo kung saan kayo naging panluloko, manlililang sa mga tao. At ituturo ko na may katotohanan. Paliwanag ko lahat yan. Bago ako tumigil.
At kung hindi totoo ang mga paliwanag ko at walang batihan at batayan, magpa-firing squad ako. Kahit ako lang ma-firing squad kung hindi ko mapatunayan. Ganun kadali yun. Hindi yung mamuna kayo hanggang bulong-bulong lang. Kayo mga madre. Di ba? Madami ko ng madre kausap. Inaamin na nila. Mismo kasamahan yung madre. Kung napanood nyo yung madre sa Cebu, nakausap ko. Mismo video call, Sinabi ko nga kayo, mga madre, itinatag ka ng mga pare para parausan kayo nila. Ano sagot ang madre? Totoo yan, brother nurse. Nasa YouTube yan. Hanapin niyo, di ba meron yan? Tapos kayo ibang madre, ipagkaila niyo. Napakasinungaling naman ninyo. Pag hindi nyo aminin na hindi kayo pinarausan ng mga pare. Yung mga pare pa, mga rapist nga yan Tapos kayo nandyan na sa loob ng kumbento ninyo, palalapasin kayo ng mga pare. Kayo mga sakristan, imposible hindi kayo sinipsip ng mga pare na yan. Halos lahat ng pare bakla. Kundi man bakla, rapist. Di ba? Maraming doon, ito, nagpalo sa akin. Nagaling sa seminaryo. Pinatunayan nila na mga pare bakla. Nasa training siya, nasa kumbento, hindi ipasara ang pintuan. Papasukin ang pare, kasama daw sa training yung sipsipin nila. Di ba? Doon pa lang Mismo, personal na tao yan ang kausap ko. Ang kapal naman ang mukha ninyo. Napakasinungaling naman ninyo. Pagsabihin ninyo hindi totoo na samantalang pinarausan kayo, samantalang mga rapist kayo, mga bakla kayo, napakasinungaling ninyo. Masakit talaga yan, ang sinasabi ko. Dahil ito ang katotohanan. Ako ang nagsiwalat sa katotohanan Ngayon, sa nagragabyado kayo, Diyos, may batas naman tayo Di ba? I-download niyo yung mga video ko. Ito video na to, i-download nyo. Dalhin nyo korte. Dahil haharapin ko kayo, maniwala ka sa akin. Pero bago natin umpisahan ng litigation yan, pirmahan tayo. Kailangan patunayan yung ipinagtanggol ninyong turo na totoo at itong isiniwalat ko na sinasabi yung nanira ako at yung turo kong totoo na sinasabi ko, nagamit ako ng Diyos. Pag hindi nyo patunayan ang sinasabi ninyo na ipinagtanggol yung totoo, yun yung sinasabi ko, firing squad ang katapat para matulukan natin ito. Hindi rin puro kayo bulong-bulong, puro kayo pananakot, puro kayo reklamo. Totoo pala kayo Gawin ninyo. Meron tayong karampatang batas sa lupa. Gamitin ninyo. Napakaduwag ninyo. Alam mo ang totoo kayo. Wala kayong dapat katakutan. Dahil totoo nga kayo. Pero hindi kayo totoo. Pangluloko lahat ang ginawa ninyo sa mga tao. Yung mga tao naman, hindi nag-isip na tama. Kaya naisahan ninyo. May Diyos bang pagkakitaan? Sa kayo maghanap nun? Makapangyarihan, tagapaglikha, tagapagligtas. Gagamitin mo. Gagamitin ninyo ang salita at pangalan para kumita ng pera. Anong klaseng paniwala yon? Doon pa lang Manglilin lang na kayo, manluloko na kayo, plus yung turo nyo pang di totoo. Kaya ang Pilipinas, binansagan ng Diyos na makasalan ng bansa. Sa pare pa lang ninyo, sa mga reliyon pa lang ninyo, pangluloko na. Kaya yung mga membro ninyo, tingnan nyo sa Senado,
Di ba puro demonyo ang gumagalaw dyan? Sinasabi ninyo, powerful ang dasal ninyo. Di ba yun na patino ang Pilipinas? Nagtuturo kayo ng demonyo. Wala namang demonyo yung espiritu. Demonyo tao, meron. Kasi yun ang tunay na demonyo. Kaya ninyo, kung meron ba kayong nakita ang demonyong namurap, yung sinasabi ninyong espiritu, ang kita ninyo dyan, mga tao. Di ba? Ang lakas-lakas ng loob ninyo. Wala naman din pala kayong binatbat. Tawagan ninyo ako dito, naka-public ako. Magpakilala lang kayo. Di ba, masiyahan kayo. Ako mismo magsabi sa harapan ninyo. Kayo nga pare, pastor. At kayo mga miyembro, pakita yung mukha nyo. Tutulungan ko kayo papasikatin. Ako, hindi ko kailangan sumikat. Hindi ko ito ginawa para sumikat. Ginawa ko to para ipagtanggol ang Diyos ko na pinagkakitaan ninyo. Nagkalat ang mukha ko sa lahat ng social media. Hindi ko to kinakahiya kung anong meron ako. Hindi ko ito ginawa para purihin ako ng tao. Hindi ko ginawa to para sumikat ako. 16 years? Di ba? Hindi pumutok ang pangalan ko. Tapos sasabihin nyo, gusto ko sumikat? Hindi. Ginawa ko to para ipagtanggol ko ang Diyos na pagkitaan ng mga pare at pastor ninyo. Nagkamal kayo ng pera sa mga taong pinaghirapan nila. Gahaman kayo sa pera, kapangyarihan o lahat ng bagay. Yun ang totoo yan. Kaya itong lahat ng mga siniwalat ko na totoo, kahiya-hiya sa inyo ito. Pero dahil totoo, di kayo makalapit dahil nasa power ng Diyos na sinasabi. Walang pari at pastor ang makalapit sa iyo. Power ng Diyos ang kalaman. Oh, itong power ng Diyos na hawak ko sa power of mind. Kaya subukan ninyo. Tumawag. Pag ginawa niyo yan, sasaludo ako sa inyo pag ginawa niyo yan. Bukas ako 24 hours. Wag lang akong tulog. Di ako makasagot sa inyo. Pero pag gising ako, kasi may mga tawag, sumasagot na ako. Meron dyan, nakikinig lang. Minsan pag-angat ko pa, pag-on ko pa lang, binababa agad. Walang ganunan. Tapatan. Para masiyahan kayo. Takot kayo, hindi rin tao ako. Samantalang kayo, sikat na kayo. Di ba? Sinasamba na kayo ng tao. Nagsilbihan na kayo ng mga tao. Tinitingala na kayo ng mga tao. Tapos natakot kayo sa akin, uli ng tao. Di ba? Anong klase mga tao kayo? Kung yun pala ang prinsipyo ninyo, natatakot kayo sa uli ng tao. Kung totoo kayo, then gawin ninyo. Dahil ako talaga, totoo talaga ako. Kahit anong gawin ninyo, kahit anong sabihin ninyo, kahit anong kasakit na sasabihin ninyo. Kaya, mag-isip-isip kayo bago kayo magsalita kung ano ang mga sinasabi ninyo. Dahil hindi ko kayo uurungan kahit ano pang estado ninyo sa buhay kung tungkol sa paniniwala ang pinag-usapan. Kayo mga pare, mga pastor, tawagan niyo ako. Pakita ang mukha ninyo, magpakilala kayo. Ganun lang kadali. Masisiyahan kayo sa akin talaga pag ako ang kausap ninyo. Bawat tanong, isang sagot. Puro kayo ngak-ngak. Sinasabi ninyo, walang kasinungalingan mananaog sa katotohanan. Kasinungalingan pala ako eh. Bakit kayo ang natatago?
Bakit ako ang lumantad sa social media? Nagkrusada ako personal. Marami na. Yung sabihin, pwede sabihin na hindi totoo. Diyan sa Cebu, oh. Nakaapat ako nagkrusada diyan sa Cebu. Oh, ngayon, yanig ng lindol. Daming namatay. Ano in-expect ninyo? Di ba? Sa Cebu mismo yun. Ngayon, kayo taga Manila, lalo na ngayon, marami naman ang sinasabi ng masakit yun sa Manila. Ba, may mensahe kagabi pa lang. Dahil sa pamumutya ng tao, paghandaan ninyo yan. Dahil pagigisingin kayo ng malakas na yanig, iwan ko lang, kung hindi ka magkandarapang tumakbo, baka dadaan pa kayo sa bintana. Niwala kayo sa akin. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Sa mga hindi naniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Ako bahala sa kanila at maraming darating. Walang matibay na pinagmalaki ng tao sa gawa ng tao sa ibabaw ng lupa sa power ng Diyos. Tandaan niyo yan. Para pag ginising kayo ng malakas na yanig, ma-realize ninyo na tama pala ang mga sinasabi ko. Lalo na yung mga tao nagsasabi, lagi ko daw sinasabing sa live, laging handa. Oo, sa inyo kasi ang paghahanda sa inyo. Sa panahon na naghingalo na kayo, doon na kayo tumawag ng pare, magpasantala na. Doon na kayo humihingi ng kapatawaran. Doon na kayo ng umpisal. Ito yung mga isip o paniniwala ng mga inutil ng isip. May maghahanda ba na sa panahong mawalan ka ng hininga? May mag-umpisal ba na mamatay ka na lang? Na doon yung sinabi ng Diyos na saan ang pagbabago ng isang tao samantalang ulit ng mga bagay na ayaw ko. Di ba? Gawain kasi ng mga tao yan eh. Pag nasa bingit ng kamatayan, doon ang mga umpisal. Hindi ng kapatawaran. Ano yan? May pakita mo ba sa Diyos? Kung sinabi mo magbago ka, mapakita mo pa ba na nabago mo nga? Di ba? Doon pala, mag-isip ka na kung tama ang pag-iisip mo. Pero kung may problema ka sa utak, ay hindi mo maisip talaga yan. Yun palang maturo na yan. Bitay na kayo na may Pyrex squad na kayo. Kaya ko patunayan na hindi totoo yan. Lalo na yung turo yung ipagdasal. Kaya ko patunayan, hindi totoo yan. Kahit di ko gamitin ang power of mind na sinasabi ng Diyos na powerful. Hindi ko gamitin yan. Yung makita ko kasalanan ng tao, yung makita ko ng parating, hindi ko gamitin yan. Doon pa lang tayo sa paliwanagan. Patunayan ko na hindi totoo ang maturo ng mga pare at pastor ninyo. Tulad ng ipagdasal. O, isa yan. Yung mga revolto ninyo na nagmilagro. Yung tinuturo ng pastor ninyo na ang pagsama-sama pagdadasal ay pakinggan ng Diyos. Kaya kong patunayan, hindi totoo yan. Kaya kong patunayan na ang lahat ng reliyon ay isang uri ng negosyo. Hindi pa ko pag ginamit yung pinagkaloob ng Diyos na backup. Wala na kayo. Panis ko na kayo agad yan. Hindi ko pa ginamit yung sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind is powerful. Pagkita ka ng kasalanan ng tao o anong meron ng tao. At higit sa lahat, makita ka ng parating pag nag-iespiritu ka. Hindi ko pa gamitin yan. Dito pa lang tayo sa paliwanagan. Makikita ko na pangluloko at panlilin lang ang ginagawa ninyo. Panis ko na kayo dyan. Hindi ko pa ipiresita sa inyo ang backup ng Diyos. Paris ko na kayo. How much more na kaya kung gamitin ko yung pinagkaloob ng Diyos na power mind? Pag duble, Paris squad nyo. Pinaris squad na kayo, Paris squad pa kayo uli. Kung talagang matapang kayo, totoo kayo, na ipaglaban ninyo ang turo ninyo at ipagtanggol ninyo, ay din, harap-harapan tayo. Ganun lang kadali, Father and Pastor. Huwag kayong bulong ng bulong dyan. Mamatay kayo sa galit at inggit.
Dahil sinabi ng Diyos yan. At sinabi ng mismo ng pare na kausap ko personal. Kaming mga pare ang magsisilos sa iyo. Na matagal aming pangarap yan na ang pag-remind sa amin ibibigay ng Diyos. Pero hindi binigay sa amin, nasa iyo. Personal na pare, kausap ko. Kaya hanggang ngayon, 16 years ko nang ginawa. Walang iisang pare o pastor na kalapit sa akin. Pero marami akong pare kausap at pastor, pero walang sinabing walang bag. Iisa lang sinabi nila, brother Nas, totoo ka ginamit. Iligtas mo mga tao. Kaya panindigan ko yan, may kausap ako talaga yan, pare. Kaya kayo, hindi kayo nakakilala sa akin, o baka naman pilit ninyong sabihin tama ang sa inyo, na alam naman ninyo mali, ay talagang matakot kayo sa akin. Gano'n lang kadali, guys. So, magandang umaga sa inyong lahat. At hangad ko, napag-isip-isip ninyo mabuti. Kung talagang totoo kayo, di harapin ninyo ako. Dahil hindi ko marunong umurong kung paniniwala ang pinag-usapan. So, magandang umaga sa inyo lahat, and God bless and more power.